Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo
bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Mopay nga aga, Eastern Visayas. Mopay nga aga, syudad dito na Borongan, bugos nga Sinarangan, Samar. Bugos nga riyon 8, good morning. Lunes nga adlaw, Hulyo 28. Mahinungdanon niya ng adlaw habugos nga nasod Pilipinas. Adton pag-abrihan na 20th Congress nga 4th SONA State of the Nation Address. Ito nato na Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Mapay nga aga, welcome hato na taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Atipen pumida niyo kahampang yan nga aga para naton Lunes nga pagkarampang hataramdan na good morning Evie. Syempre inubdan kita na bugos nga puwersa ito na PCO, Radyo Pilipinas, Philippine Information Agency, habugos nga Sinarangan Visayas. Kapag nato din Master Control, Engineer Alcuin Baldonido, pero pinaghiton kaagapay naton transmitter Chief Tech Joey Policarpio, overall supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda. Siyempre naton mga news contributor pari ng adlawhan na Monday. Naton mga kasugbong from Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod, Southern Leyte. Mapay nga morning, maadjong buntag Kuya Jevic Epis. Good morning. Sir Dindo Alaras nga nangatanan nga mga kaupod naton didano Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod, mga tigpaminaw. Good morning. RP Calbayog, maupay nga aga Suset Pretensyo. Sugad man kan ASM Jean Navilon nga na mga kaugrupod naton dida. RP Calbayog, maupay nga aga mga tigpamati. Good morning. Sugad man from PIA Southern Leyte, maupay nga aga sa Rodrigo Victoria. Maupay ito na ato na panahon na yan na didi ha syudad hit Borongan, habugos nga Sinarangan Samar. The sun is up. Nagpapakita nga magiging maupay marubo-dubo. Ito na mga trabaho pari na nga adlawhan na Lunes. Labi na kay inuubdan kita hanato na mga kasugbong para naman proteher, pag-mantiner ito na kamurayawan. Habugos nga Sinarangan Samar. Dirila ko na SONA habugos ini 24/7 habugos nga adlaw. Thank you hanato na puwersahan na PNP ngan AFP. Ngan para naman na mabaruan na aton ito nagkahimtang magkalain-lain nga lugar habugos nga Rio 8. Unahon natin syempre tabuk kita Agas-Agas Bridge. Ngadto kita Southern Leyte. Pinagi ka na Sir Jevic Epis. Kuya Jevic, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Pen, daghang salamat. Maadjong buntag sa mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, and kang Zuzet og sa mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, og of course sa taga Philippine Information Agency pinagi ni Sir Rodrigo Victoria sa PIA Biliran. Akong sublion maadjong buntag kanatong tanan. Update sa panahon sa dinhi sa probinsya sa Southern Leyte. Sa samtangan Ate Pen og Josette, anindot ang panahon nga nasinati dinhi sa lungsod sa Sugod og sa dakong bahin sa probinsya sa Southern Leyte. Gumikan kay nagpakita na gyud ang haring adlaw, and hopefully walay masinati karon nga pag-uwan kay adto nakalabay nga mga kalabay nga semana diha gyud tay nasinati nga pag-uwan, so at least nga makapahuway ang ato nga or mga katawhan
dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte, and adlaw para bakaron nga Lunes, unang adlaw sa semana, and adunay daghan nga mga kalihukan aside sa kining giatangan sa mga katawhan ang ikaupat nga State of the Nation address sa ato nga mahal nga presidente. Padayon pod ang mga kalihukan dinhi sa lalawigan, pila kining culmination na ay magpahigayon karon og culmination activity sa Nutrition Month, and aduna po'y mahitabo nga payout para sa social pension especially sa mga katigulangan. And kining programa karon sa nagkalilain nga mga rural health unit sa pakigtambayayaw sa usa ka grupo, kining pagtanyag og libreng chest x-ray para sa mga katawhan dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. Lain pang gikabisihan karon dinhi sa Southern Leyte, partikular sa Dakbayan sa Maasin, ang umaabot nga ika-25th, ika-25 nga Charter Day celebration sa Dakbayan sa Maasin karong Agosto 10. And sa itong nga nasayran, grabe gyud gipangandaman ang naasoy nga kalihukan sa pagpanguna sa pinakauna nga babaeng mayor nga si Mayor Luz Mercado. Usa na niana kining mahitabo nga Pabulhon Festival din o tinuig kining kalihukan din sa naasoy Pabulhon maga display ang nagkadailain ng mga barangay o Farmers Association sa Dakbayan sa Maasin para maga-display and magbaligya sa ilang mga produkto, sa ilang mga abot nga abot kaya nga or barato ra ang presyo. So mo kana ang usapod sa giatangan sa ato nga mga kaigsunan labi na sa Dakbayan sa Maasin. Sa lain pang update, by the way, ang duha man twin celebration man ang mahitabo sa Dakbayan karong buwan sa Agosto, kini nga Charter Day at the same time ang fiesta. Kaya ang fiesta sa Maasin is karong Agosto 15. So mo kana ang atangan sa mga katawhan dinhi sa Southern Leyte. Samtang sa lain pa nga update ni adtong adlaw nga Sabado, nagbalampuson ang ika-47 nga agma kon Annual General Membership Assembly sa buhatan sa Suleco kon Southern Leyte Electric Cooperative, and gikalipay gyud sa tanang mga miyembro konsumidor tag iya nga ni Salmot gumikad kay ubay-ubay ang ilang nadawat gikan sa buhatan. Usa na nini kining cash incentives sa kadawat og tag 300 pesos ang tanang mga nisalmot, na pa sila'y libre nga lunch o libre nga snack, and ubay-ubay pod ang nakadaog sa paraffol nga gihimo sa buhatan sa Suleco. And giklaro gyud sa naasoy nga buhatan sa agma nga padayon na ilang pagpaningkamot para kiniging mahitabo nga pagkapaw sa kuryente, pagka problema sa supply sa kuryente is dili na gyud unta mahitabo kay padayon karon ang gihimo nga maintenance para masiguro nga bisan unsang panahon andam mualagad sa ilang pagserbisyo ang naasoy nga buhatan. And giklaro usab sa Suleco nga kung aduna gani pagsaka sa presyo o taripa sa kuryente, ilang giklaro no nga wala gyud kana ni sulod sa panulanan sa Suleco og dili sila ang nagbuot mismo nga adunay pag-increase kay depende kana sa daghan nga factor. So mo kana ang giklaro sa Suleco sa tanan nga mga miyembro konsumidor tag iya nga disalmot sa ika-47 nga agma nga gihimo ni adtong adlaw nga Sabado. Samtang sa lain pang update kini mga tourist attraction dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte, apila sa 5th distrito sa Leyte, sa Cadigaw Island sa lungsod sa Matalom, 4 isla sa lungsod sa Ilupacan, isla sa Limasawa dinhi sa Southern Leyte, ug ang duha ka island kini nga San Pablo ug San Pedro nga isla sa lungsod sa Hinunangan, andam na mudawat og mga turista. Labi na kay diadto lagi na kalabay nga mga semana is diha may pipila ka adlaw nga wala gitugutan nga makabiyahe gumikan sa dagko nga mga bawd. So karon is andam sila mudawat og mga katawhan, so atong suportaran especially sa mga katawhan dinhi sa Eastern Visayas. And abiso sab sa kapulisan sa tanang mga katawhan nga padayon gyud sa pag-report sa kapulisan kung aduna kamoy na matikdan nga mga katawhan nga padayon karon sa paggamit og pagbaligya og illegal nga drogas, labi na kay sa nakalabay nga adlaw ubay-ubay no ang mga nadakpan sa gipahigayon nga buy-bust operation sa nagkalaing nga lugar dinhi sa probinsya sa Southern Leyte. Ang gipasalamatan sa SLPPO kung Southern Leyte Police Provincial Office ang tanang mga katawhan nga nitabang ni suporta sa naasoy nga operasyon sa kapulisan.
Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:13 na sa buntag o ani ana ang mga balita, ang headlines dinhi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod. Usa ka street-level individual sikop sa anti-illegal drug operation sa lungsod sa Buntok. Libre nga chest x-ray itaniyag sa lungsod sa Hinugdayan ug Dakbayan sa Masin. Duha ka or mobile registration gihimo sa lungsod sa Inupacan, Leyte, and OWA on Wheels ni bisita sa lungsod sa Hinugdayan og mga child development workers sa Dakbayan sa Masin gipailam sa infant toddler nga training. So, atagi ang detalye sa mga balita nga naandam sa tibok para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod para kanong adlaw nga Lunes. And sa mong station manager Sir Dindo Alaras sa atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control Kuya Noel Palugod and ang atong mga kauban reporter nga maghatod og balita karong adlaw nga Lunes ana si Aljun Malot, Roel Bugnos, Miss Dalia Abiara Urit, kini ang inyong makauban Jevic Epis. Once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat Jevic Epis from Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod, Southern Leyte. Good morning Julian Burita, Annabel Elbori, good morning. Bueno, kabarangay, oras ang 14 minutos na, nakalabay alas 8 haaga. Ngato naman kita ha Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Mapay good morning, Miss Suzette Pretencio. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so damo nga salamat Ate Pen. And maupay nga aga sa bugos nga persasan RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abud. Ngan maadyong buntag liwat kan Kuya Jevic ngan sa bugos nga persasan RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaras. Sa ngaran sa nato na acting station manager Hinaro Navilon, ako yung mga kaupod yan nga Lunes nga edisyon sa natong taramdan Good Morning Eastern Visayas. Ngan kaupod liwat naton dede sa Master Control Sir Joven Cardenas ngan si Kuya Israel Ezratan. So dide Ate Pen, Kuya Jevic dide sa syudad San Calbayog. So amo niya na panahon matapos adto naglabay nga semana nga madalumdom an kalangitan. So si Mr. Sun nagpapasikat yan na nga kaagahon sa Lunes. So actually, ang temperatura namon dide sa syudad San Calbayog mapaso adi kami sa 30 degrees Celsius, but it feels like 35 degrees Celsius. Mao sa mga may lakat yan na nga adlaw, so, sa mga magawas, ayo kamo pag kalimot nga ay niyo kalimtan nga dadon an iyo payong o kalo para sa proteksyon naton sa sining kapaso. Kay kun tigdaman umuran, protection gihapon iton saan iton tigda nga pag-uran kay danay napakala siningan aton panahon danay mapaso ora-ora pero pagkakulop in nagtitigdala nga pag-uran. Mao pay nga permi kita maging andam siring panganin nga Boy Scouts and Girl Scouts kita pero. Sa utilities naman aton update waray abiso an sa Melco 1 mahitungod sa miskanano nga scheduled power interruption ayan nga adlaw sa mga masunod nga adlaw. Mga padayon na serbisyo sa kuryente. Ang good news lugod kay naging manilampuson gihapon dede parehas ito sa sugod Southern Leyte and manilampuson gihapon ang gindumara nga di nga agma dede sa syudad San Calbayog 43rd agma San Samelco 1 makundiin napagharampangan mga magadrodilain nga update sa Samelco 1 mahitungod sa mga bago nga mga polisiya, renewal, sa Samelco 1, resolution pag-approve sa application para sa franchise. An approval na hisgot gihapon, an approval sa 20 MVA Karayman Substation, an 69 kV Line Emergency Project. Naton mga magkadorodilain nga mga polisiya mahitungod sa penalties para sa illegal reconnection, illegal use sa wielding machine nga power line obstruction o interruption. So naging malipayon gihapon ang mga nagdaog sa paraffol
san sini nga 43rd Agma san Samuel Kuuno, ang nakadaog, may sa nakadaog san grand prize nga e-car, no, or electric car. May gihapon san panhatag nga 10 kilos nga bugas, nga 1,000 pesos cash, stand fan, washing machine, may da smartphone, may da bike, mountain bike, refrigerator, smart TV nga ada sa 43 nga 32 inches. So mao nga malipayon nga sana congratulations sa mga nagdaog sa parapol sa ton 43rd Agma nga gindumara sa ton naglabay nga Sabado, Hulyo 26 sa CKC Gymnatorium. Para naman sa Calbayog Water Company Incorporated, sa atong tubig dito sa siyudad San Calbayog, and sa iba pa nga service area San Calbayog Water Company Incorporated, good news gihapon kay waray nagpagawas san buhatan san abiso san pagkawara san tubig o pagkawara san abid san tubig o pag hamubo san pressure san water pressure. Mao nga diretso ang serbisyo San Calbayog Water Company Incorporated. Para naman sa aton peace and order, dede sa siyudad San Calbayog sa ito naglabay nga weekend, kami in generally peaceful. Waray may nahi-report na miskanano nga insidente Ito naton pagpasalamat sa aton mga otoridad, sa aton PNP, Calbayog PNP, nga kundiin sigurado gud dalagan kahimyangan kahapsay sa aton siyudad. Anaton ladugang pagpahinomdom sa mga namamati sa aton yan yan na nga Hulyo 28 in pagdudumaraon niyan nga Kolopan State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. So sa ining importante nga higayon para aton mabaruan nga makabati kita san estado san aton nasod ikang sa ekonomiya, seguridad, edukasyon nga mga achievements san aton gobyerno sa aton naglabay nga tuig nga mga plano san administrasyon para sa masunod pa nga tuig. Mao sa mga aton namamati yan mapalagas man o mapabata, especially itong mga students na laliwat naton. So, mga nga, mamatigod talaga sa sining nga SONA. Bangan ka mo, pagpahimuon sa reflection, diba, naalala, nainumduman ko, pero may gaditan after SONA, may adasan isay, but lain sana, mga himo ka mo sa ni USA, reflection kung himuon nga requirements sa eskulahan, so, importante nga maging informed kita, Nahiabot ka talaga, Miss Suzette. Yes, Ate Pen? Nahiabot kahan na essay. Yes, opo. Kada tuig nga sa elementary nga high school, mao nga pag SONA, namamatigod talaga may dak notebook na take note para may dak mahibabaton kay danay nagpapatig daliwat quiz namon teachers pagkasunod nga adlaw. So, mao nga kaupay sa to kay talaga napupush nga mamati ato mga estudyante. So, hinaton taton mga estudyante liwat yan mamati para mas ma-inform ka mo san estado lagay san aton nasod. Anyway, kadina kita sa mga nahikay nga balita dede sa RP Calbayog para sa amon mga laray uluhan. Special session para sa mga wara pa makabayad san business permit renewal sa bungtos san Gandara, ginbuhat san Sangguniang Bayad. 27 nga mga barangay sa Las Navas, Northern Samar, benepisyaryo sa SBDP projects. Samtang, sospek sa droga na aresto sa usang carnival sa bungto San Allen, Northern Samar. Ang community-based drug rehabilitation program orientation manilampuson nga gindumara sa syudad San Catbalogan. Ayaw ka mo pagbayasan iyo mga radyo, ang pagbaya sa live stream, Facebook o YouTube man, kay ato nini iglalagay sa second part sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Thank you na mga salamat, Miss Suzette Pretencio from Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. 22 minutos na, kabarangayan na Kalabay, Halasutyo, Haaga. Padain ka mo na katutok ka ato na taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Maupay nga aga, Jean Rose Obalde. Bueno, unina pa man mapahamtang hadto na detalye hiya sa Rodrigo Victoria han PIA Southern Leyte maupay nga aga didano adi adto na mga laray uluhan.
O mga dagko nga mga balita na likom na PIA Southern Leyte, pinagi ka na Sir Rodrigo Victoria, submarine electric cable miabot na. Unang adlaw sa praktikal nga pagbansay sa pamamahayag, ubos sa upland informed, gipahigayon. Bantay adto na detalye ni nga mga laray uluhan dagko nga sumat na likom na Radyo Philippine Information Agency PIA Southern Leyte. Bueno, balik kita nga diha Eastern Samar, saring tapa mostly sunny maadlaw kami yan thank you Lord. 29 degrees ito na ato na temperatura, pero itong dangga, itong heat index maabot daw gudhin 34 degrees Celsius nga dahito na tikaadlawoy. Salit pagdarahin na tubig pananggahito na kamapaso, samtang maglalakat-lakat kamo hagawas. Although yun ang adlaw, waray man na pa-power interruption ito ni Samelco, pero kakilop nga adlaw, naka-experiensyahin na low voltage. Na pira nga mga lugar diniha ato na probinsya, habubo ato na nakarawat kakilop nga boltahe na kuryente, tikang NGCP. Nga tanan nga upat nga substation sa Isamelco, nakakonektar man kita para na 69 kV nga linya, naghabubo ini kay may da maintenance activity NGCP dito ini Santa Rita 69 kV line. May da kita nabasahan social media post nagpapakian kung kay nga masyadohin ka maluya kakilop. Salitan ginbuhat hadton Isamelco para diri gud magdaka rimalaso ha kuryente darahaton low voltage dumarahi-rahin manual load dropping. So south area nagkamayada kamo didahin pagpareng tikang hamay Isamelco Giwan sub-office ngadto ini ha poblasyon. Nagpapakiana naman didiha north area kakilop kun kay nga nawarayan kamo kuryente na mga bungtuhan Arteche, San Policarpo, Hipapad, antikang Barangay Carolina waray kamo kakilop kuryente ngadto ha bungtuhan Maslug. Mga kairayahan didahakan avid. So dara na ini hadto na bultahi nga habubo nakarawati ka ang NGCP. Ngan congratulations di damanhin paanunsyo hadton Isamelco kaya kakilop nga adlaw nagkamayada man hin piniliay para board of director adto na District 1 ato na mapaso nga ginlalamano ang nakadaog nga board of director na District 1 hi Mr. Reynaldo Herna. Perabaan na butos ni Sir Herna 2,845. Amin dito niya igindaog kontra hadton na iya naman kapantang ay Mr. Yambao. So nakakuha na butos si Sir Yambao nga 1,529. Ay ningatanan na komponer na 4,374 adto na total number of votes. Ang mga binutos ini may da 50 nga mga precinct kakilop nga adlaw. Hi Mr. Herna, Sir Reynaldo Herna, ikatulo na iniya yana ka termino como board of director na District 1 na Borongan City. Congratulations Sir Reynaldo Herna. Samtang nahibaroan naman natin Provincial Governor's Office, ginakumpirmar ni Eastern Samar Governor R.V. Everdoni nga personal hiya matambong ito na State of the Nation Address konsona ito nato na Pangulo Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Iyan ang adlaw. Nasaringan natin Gobernador paglalauman niya nga masasabi di dahiton na sona ito natin Pangulo ini daman nga dako nga proyekto iton fiber backbone project kay syempre ipud kita dinhi iton Eastern Visayas iton Eastern Samar kaparte ini ito na panguna nga proyekto naman ito naton talahuron nga governor ito na mapakadto iton mga laylayan iton mga kairayahan iton connectivity. So, ada ini hiton iya Kapitolyo Habarangay Program. So, nagdadarin serbisyo ito na gobyerno, direkta ngadto hiton mga komunidad, pinaagi hiton bulig hiton digital infrastructure.
Samtang dini naman haton syudad hita Borongan, padayon iton monthly social pension hiton mga local government unit. Ang anangan kamo kay mapakadto iton mga taga LGU, CSWDO para naman han monthly social pension han aton mga tumigurang 6,000 good man ini para inihaton kanan first semester. Salig gin babantayan ini hiton aton na mga lolongan lola an 6,000 pesos tikang la ini hiton namon local government unit hiton na Borongan. Lain-lain ini iton kanan DSWD nga social pension. Igintupong ini ang dati 500 yan naginhimo na daman nga 1,000 pesos hiton na local government unit hiton Borongan. Bueno kabarangay, dita na pagalanganan pa ilatag taliwat adto na mga dagkeng nga mga suma testehanon. Para yan ang adlaw na Lunes sa Hulyo 28. Gratis na Bloomberg philanthropies, waray anuman nga kabalyo, kundi ang ugupan han mga Boronganon at doon environment han syudad, sumalay ni ka na Mayor Agda. Dinilagi hapon ang notisya syudad han na Borongan, ginaaligara 6.4 milyones pesos. Nga anomalya ha City Treasurer's Office nahi-report. Revenue Collector, City Treasurer gin-relieve. Haluag ng investigasyon nagpapadayon. Gintatahapan Shabu na rikupo iniha na pulisya haginbuhat nga bypass operation habungtuhan sulat. MCL 4P sa party list representative ginrerespeto ang desisyon han Korte Suprema nga nagpapaudeng han impeachment trial kontra han Vice Presidente. Amin ni Jevic Misuset, mga kabarangay, adto na mga larayuluhan, mga dagkeng nga mga notisya nga nalikom han DWICE News Team, ang mga detalye aton ilalatag, kaupod adto na tikang hakalbayog nga nasogod PIA Southern Leyte, dinilaha aton na taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. JR, bilisan mo, manguhuli tayo ng mga ibon. Ayun no, dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradurin mo na. Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila. Hep, hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng voltahe na dumadaloy sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ng tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout. Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal. Hep, hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay. Mamamatay? Ganun katindi? Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho mula sa 11%. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. 32 minutos na nagkalabay halas 8 haaga. Nasulod na kita haato na ikaduha nga paypay hataramda na Good Morning Eastern Visayas para paglatag hadto na mga detalye, mga notisya na likom na magkalain-lain nga stasyon na Radyo Pilipinas sa Region 8 na Philippine Information Agency. At ipen na pumida lagi hapan yung kahampang, kapag natin Master Control Engineer Alcuin, Transmitter Chief Tech Joey, pinagito na supervision ni Ate Ruth.
Good morning, Maria Jelina Lihion. Kabarangay, tikangan na pagkarawat na mga detalye na likom na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod, Southern Leyte. Maupay nga morning. Good morning, Jevic Epis. Morning, Eastern Visayas. Yes, maadjong buntag pausab ati pen og sa Yes, maadjong buntag maupay nga aga sa tanan nagapaminaw karon sa atong program Good Morning Eastern Visayas. And para sa detalye sa mga balita ato unahon ang 1st SLPMFC o 14th IB ni bisita sa usa ka barangay sa Sugod. Para sa detalye na report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas report. Ang 1st Southern Leyte Provincial Mobile Force Company ubos sa pagdumala ni Force Commander Police Lieutenant Colonel Neil Maritana kauban ang 14th Infantry Battalion sa Philippine Army pinaagi sa Charlie Company, pinaagi ni Commanding Officer Captain Proceso Robles, nagpahigayon og pulong-pulong sa sitio Silao Bato sa Barangay Kahupian sa lungsod sa Sugod, Southern Leyte, dili pa lamang dugay. Isgutan sa mga kapulisan ang mga balaod, sama na lamang sa Republic Act 9262 kon Anti-Violence Against Women and Children Act, ang kakuyaw sa legal nga drogas, ubos sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug ang sakto nga paggamit o importansya sa National Emergency Hotline 911. Samtang gisgutan usab ni Captain Robles ang Community Anti-Terrorism Awareness nga nagpasiugda sa kritikal nga papel sa mga lungsuranon sa pagpugong sa kapintasan o pagsumpo sa mga paningkamot sa radikalisasyon sa communist terrorist groups. Anausab ang usa ka kaning rebelde o mipaambit siyang testimonya kabahin sa iyang mga kasinatian. Ang mga malimbungon nga mga laraw sa pag-recruit sa mga communist terrorist groups o giunsa siya pagtabang sa gobyerno human siya misurrender. Kini nga mga kalihukan sa pakilambigit sa komunidad, nagtumong sa pagpaligon sa relasyon sa kapulisan o komunidad, pagpataas sa kaybalo o pagdasig sa aktibong partisipasyon sa mga residente sa pagpanalipod sa kalinaw o kalambuan sa ilang lugar. Balita gikan sa 1st Southern Leyte Provincial Mobile Force Company o sa 14th Infantry Battalion sa Philippine Army para sa Bagong Pilipinas. Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Daghang kayong salamat sa imong report, Ruel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para naman sa syahan nga balita dide sa RP Calbayog, special session para sa mga wara pa makabayad sa business permit renewal sa bungto san Gandara, ginbuhat san Sangguniang Bayan. Detalye san sini nga balita adi sa akon report. Radyo Pilipinas report. Gindumara sa Don Julio 25, 2025 ang special session sa ika-20 nga Sangguniang Bayan san Gandara sa Session Hall san munisipyo ilarom san pamuno ni Elias C. Delector, Vice Alcalde san Bungto. Ginatubang san konseho ang seryoso nga issue san mga waray pa makapagbayad san era business permit renewals. Kaupod san business permits and licensing office, nagtambong ang mga miyembro san Sangguniang Bayan upod ang mga ginimbitar nga local business owners nga may dapa obligasyon nga waray pa mabayaran. Ang sesyon inkabahin san paningkamot san LGU nga masiguro nga natutuman ang mga kinahanglanon nga legal para sa negosyo sa bungto ngan para mapakusog ang revenue collection san lokal nga gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras sa 23 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balita naman, tikang PIA Southern Leyte, pinagikan Rodrigo Victoria. Submarine electric cable, may abot na. Adan report. Radyo Pilipinas report. Submarine electric cable miabot na. Miabot na ang submarine electric cable sa Cebu City Port nga mao ang pagagamiton aron masugdan ang proyekto sa Igatangan Island Submarine Cable Project. Matud pa ni Governor Rogelio J. Espina sa iyang social media post. Matud pa ni Governor Espina nga mokabat sa 15 ka adlaw ang paglatag sa maong cable nga may 3.8 ka pulgada ang diametro ug 4 ka kilometro ang kataas sa ilalom sa dagat nga paghimuon sa espesyal nga barko nga may magdumala sa maong trabaho. Ang mga proyekto nga nagatidad og 127 ka milyon ka pesos
Gipaabot nga maghatag og 24/7 nga kuryente sa isla din kini makapadugang sa paglambo sa industriya sa turismo sa isla. Ang maong proyekto nga may 4 ka kilometro nga 3-phase submarine cable motabok gikan sa barangay Hubay sa Kalubian Leyte ngadto sa barangay Mabinis sa Higatang Island sa Naval Biliran ug kini may kapasidad nga 13,200 ka boltahe. Din kini gipunduhan sa Department of Energy nga gipaagi sa National Electrification Administration ngadto sa Bileco. Na mga salamat, Rodrigo Victoria from PIA Biliran. Good morning, Eastern Visayas. Samtang nga di naman ha Eastern Samar, gratis na Bloomberg Philanthropies, waray anuman nga kabalyo, kundi an ugupan han mga boronganon, han borongan, aton environment na syudad. Sumalay ni kan Mayor Agda. Ang detalye report niya ati Sok Aberia. Radyo Pilipinas, report. Diri nag-aarin anuman na kabalyo ang Bloomberg Philanthropies, ginahatag hininga gratis sa lokal nga pamunuan ng syudad han Borongan. Inadong paglaklaro ni Borongan City Mayor sa Ivan Dayan Agda Yaminsayan, tumambong ini ang Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund the YCAF Round 2 Awarding Ceremony kakimbuhat ang Melinda's Resort and Restaurant Function Hall Hanoy Bies, Holi 24. Ang ginaro ang Bloomberg Philanthropies dira la youth groups ang syudad pati liwat ang mga boronganan nga masantep ang kaimportanteng environment ang syudad ngan kunti pa unan winig ko konserbar, iprepreserbar yang proprotehiran parit masunod pa nga mga henerasyon pahayag ni Mayor Agda. Ini nga awarding ceremony ginduhol ang maabot ng 35 nga ihapin youth groups and pasiyo nga trans o kaparte ang gratis ang Bloomberg Philanthropies nga nagkakantidad din por lo menos 50,000 pesos nga 140,000 pesos nga paran mga kagrastuhan ng papatuman nga mga proyekto, programo ag aktibidad ng youth groups base ang akseptado nga project proposals nga may kalabutan hit pagsurapo han climate change. Iging kalipay ni Mayor Agda kadaghanan pagtagusya youth groups sa syudad han tukay nga paggagamit han pundo nga iging tatapod han Bloomberg Philanthropies sa mga batan-en han syudad. A BP YCAF Round 2 kantidad $100,000 ang iginhatag han Bloomberg Philanthropies sa lokal nga pamunuan nga doblehan na unahin nga pagpapatuman nga programa syudad han tuig 2024 nga 13 hadto nga youth groups ang nakabenepisyo. Gingkilala liwatan ang alkalde efforts ang BP YCAP Project Implementation Team ang kalampusan ng pagpapatuman hining inisyatiba sa syudad. Ang Project Implementation Team ang kinokomponer ang City Environment and Natural Resources Office, City Social Welfare and Development Office, City Planning and Development Coordinator's Office, City Project Management Office, City Information Office ug ang Sangguniang Kabataan SK Federasyon han syudad han Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Mga child development workers sa Dakbayan sa Maasin gipailaom sa infant toddler training. Para sa detalye na report ni Ms. Dalia Abiara Orit. Radyo Pilipinas, report. Gipasiugdahan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Maasin, pinaagi sa City Social Welfare and Development Office ang duha ka adlaw nga Infant Toddler Early Development o ITED training alang sa 72 ka mga child development workers sa Dakbayan sa Maasin. Sumala pa sa tahon ni Rica Ariola, ang info officer designate sa maong bukatan, ang kalihukan gipahigayon sa St. Joseph College at Taviado Hall sa Dakbayan sa Maasin dili pa lamang dugay. Nahimong mamumulong si Jefferson Hanyoso, ang kasamtangang provincial ECCD focal person nga mitutok sa hustong pag-atiman o pag-amuma sa mga bata nga nag-edad 0 hangtod 2 ka tuig. Ang buhatan umo sa pagdumala ni CSWD Officer Jade Maturan Bistudio, aktibong nagmugna ug nagpatuman sa mga programa alang sa kaayuhan sa mga kabataan. Ang ITED training usa ka paningkamot nga mas mapaligon ang kalidad sa early childhood care and development sa Dakbayan, ilabi na sa unang 2 ka tuig sa kinabuhi sa mga bata nga kritikal sa ilang kabaguhan. Gituuhan nga pinaagi sa mga pagbansay sa mga child development workers, mas masiguro ang husto, mahigugmaon ug responsableng pag-amuma sa mga gagmayng bata sa Dakbayan. Balita gikan sa Dakbayan sa Maasin, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 27 nga mga barangay sa bungto San Las Navas, Northern Samar benepisyaryo sa SBDP projects.
Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Nagdumara inspection ug on-site monitoring ang Department of the Interior and Local Government Project Development and Management Unit DILG PDMU sa mga proyekto giginpondohan ilarom sa Support to Barangay Development Program SBDP. Sa kabugusan, 27 nga barangay sa Las Navas ang nakakarawat tag 7.5 milyones pesos nga ayuda tikang sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict NTF-ELCAC como parte sa pagpatuman Executive Order No. 70 ug Presidential Directive PBBM 2024-930. Ginpangunahan nira Engineer Rodi J. De Roja ug iba pa nga DILG engineers an inspeksyon sa 20 nga barangay kasugbong ang mga municipal engineers. Katuyuanan sa aktibidad nga siguraduhon ang kalidad, transparency ug tamang nga paggamit sa pondo para sa kamutangan sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Charmaine sa imo balita. Good morning, Eastern Visaya. Kadugangan nga suma tikang PIA biliran unang adlaw sa praktikal nga pagbansay sa pamamahayag ubos sa Uplan Inform gipahigayon. Aryato na pamatian na report ni Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visaya. Unang adlaw sa praktikal nga pagbansay sa pamamahayag gipahigayon ubos sa Uplan Inform. Gipahigayon ang unang adlaw sa duha ka adlaw nga praktikal nga pagbansay sa pamamahayag nga gitambungan sa mga information officers designate gikan sa nagalaing ahensya nasyonal sa gobyerno ug lokal. Ang mga pagbansay ubos sa Uplan Inform o Integrated Network for Fostering Optimized Resources in Media Education gipahigayon sa BIPSO Gymnasium niadtong Hulyo 23 ug gipadayon sa Hulyo 30. Din gini may tema nga pagtukod ug kasaligan nga mga istorya ug balita isip haligi sa masinabtanon tarong nga pagdumala. Dulan sa Sargatos, ang mga participants din sila may patihulog sa pagbansay sa news writing, feature writing, Cebuano journalism, business writing, nga gipahigayon sa mga resource persons gikan sa BIPS ug uban pang mga tulungaan. Usa-usab sa topiko sa mga pagbansay ang bahin sa strategic roles and information officers sa nation building nga gipahigayon ni Christine Anhaka sa Cebu Technical University pinagi sa online. Tumong sa mga kalihukan ang paghatag og gahom sa batanong mamahayag o pagpalig-on sa papel sa mga maayong paglatag sa mga balita. Kini nga proyekto himugso pinagi sa pagtambayayong sa BIPSO, LGU Naval Bionet Incorporated, PLGU, PI Biliran o DLG Biliran Province. Mga salamat, Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visaya. Samtang ginaaligar sa 1.4 milyones pesos nga anomalya ha City Treasurer's Office na i-report. Revenue Collector City Treasurer Gun Relief haluag nga investigasyon nagpapadayon. Adin natin report. Radyo Pilipinas Report. Iginpahayag ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda nga Assistant City Treasurer yana anaasumer como City Treasurer pinaagyan Operation of Law samtang ginpapanmulat ang opisyal nga appointment ikang Department of Finance. Mrs. Georgette Labro, Assistant City Treasurer, in temporaryo nga namumunan opisina. Sumalakan Mayor Agda na relieve ang City Treasurer kasunod han impormasyon nga inabot hay opisina nga mayada diri maupay nga nahinanabo ha City Treasurer's Office nga naglalambigit han mga revenue collectors. Dayon na ginkonsulta ni Mayor Agda doon legal, finance, ng internal audit service team sa syudad, nga niya ginsugod doon internal audit service kon IAS nga magpatuman hin investigation. Ginkumpirma han initial findings nga may ada goodman anomalya kapananalapi. Kumo regular nga pitad, gin-relieve dayon ang nga tanan nga revenue collectors ngan ginbalhin hay nga departamento. Diri na hiragin papakaputhin kwarta samtang gindudumaran auditan COA. Nagpadara gihapon ang alkaldin surat ha COA para magpatuman hinhaluag ngan mahugot nga pag-audit ngan iginsurmat liwat ini ha DILG. Ginbuhat gihapon han opisina ng alkalde ang parallel investigation. Pinaagyan pagpatawaghan nga tanan nga apektado nga personnel. Ginkumpirma mismo ha iya tubangan ang mga aligasyon may kalabutan han mga empleyado. Sigunan alkalde ginbabana-bana 6.4 million pesos ang kantidad han ginaaligar na wara
pero posible nga mas dako pahini kay dun initial findings an IAS inti kang lahan Nobyembre hanag-agi nga tuig. Attorney Orlan Jericho Cordero, IAS head, inagsumat nga may ada mga salapi nga waray pakadeposito a bangko ngan may mga sistema nga nadiskubrihan nga may dagko nga kakulangan ha internal control. Gintagan handun hal alkalde nga waray epekto sa sweldohan mga empleyado ngan padayon an operasyon han lokal nga gobyerno an pagkadilatar han libre nga medisina tungod lan proseso han procurement law. Ini nga panhitabo in may da epekto ha bureaucracy pero not to that extent han mga social services. Iniindarahan pagbabaguhan management team uhan mga tao, sugadhan revenue collectors as far as sweldohan ibarayad, diri epektado, nagtari pakitahin personnel nga mafilhan vacuum sigun kan Mayor Agda. Definitely justice will be served. Mahugot nga pahayag han alkalde. Ginsiguro niha publiko nga waray cover up nga mahitatabo nganan nga tanan nga mga involved in magbabaton haigo nga panahon. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas! Mga tungaan sa lungsod sa Silagos, Southern Leyte nagsangka sa school band competition. Aniya si Aljun Malot magatod sa report. Radyo Pilipinas, report. Nag-indigay ang mga tunghaan sa Silagos, Southern Leyte sa gipahigayong school marching band competition niadtong Hulyo 25 nining tuiga. Kinidungan sa pagsaulog sa ka-133 nga Patronal Fiesta sa lungsod. Nasayran nga duha ka tunghaan ang nagsangka sa elementary category samtang upat sa secondary. Nitigbabaw nga kampyon sa elementarya ang Silagos Central Elementary School ug first runner-up ang Tubod Elementary School. Samtang alang sa sekundarya, nakuha sa Silagos National Vocational High School ang kampyonato. Nauli sa Ingatunggan National High School ang first runner-up, second runner-up ang Mercedes National High School ug third runner-up ang Katipunan National High School. Sayang mensahe, giparayag ni Municipal Mayor Limuel Honor nga ang maong kompetisyon kabahin sa mga paningkamot sa lokal nga panggamhanan nga mapalambo ang talento sa mga kabatanunan sa Silago. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljun Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat Aljun Malot sa mga report at oras alas 8:50 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas! Suspect sa droga na aresto sa usang carnival sa Bungto, San Allen, Northern Samar. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas, report. Naaresto sa mga operatiba San Allen Municipal Police Station ang usa nga 55 anyos nga lalaki sa ginkasa nga buy-bust operation sa sulod mismo sa Three Roses Carnival sa Barangay Sabang Zone 2, Allen, Northern Samar. Base sa Northern Samar Police Provincial Office sa pagpamuno ni Police Colonel Sonny Umengan na dakop sa akto ang suspect usa nga carnival operator o residente sa syudad sang Calbayog nga nagbabaligya sa ginaaligar nga shabu sa usa nga pulis nga nagpakilala nga buyer. Nasamsam sa operasyon ang 5 nga sachet sang ginaaligar nga shabu ug marked money. Ang suspect ang naatubang na sa kaso nga pagtalapas sa RA 9165 panawagan sa kapulisan sa publiko. Ig-report dayon ang kapareho nga aktibidad para masugpo ang illegal nga drogas sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa imo balita. Morning, Eastern Visayas! May nanala kita ka barangay, 8 minutos nalaog sa mag-alas 9 haaga, maupay nga aga Jennifer Golmatico, Franz Navarrete Proby. Samtang din naman na Eastern Samar, gintatahapan shabu. Narikupuhan na pulisya, ginbuhat nga buy-bust operation, nida inihabungtuhan na sulat. Ang detalye ato na pamatian na report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas, report.
Usang nga lalaki arestado og narikupan gin tatakapan siya buhaging buhat nga by bust operation hadton Hulyo 25 ha Barangay San Francisco, Sulat, Eastern Samar. Naging malangpuso ng operasyon pinaagan gin tirigog nga persa han Sulat Municipal Police Station, kabakyang ang Eastern Samar Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit or PDEO, Eastern Samar Provincial Intelligence Unit, nganan makagod nga koordinasyon ha Philippine Drug Enforcement Agency, Eastern Samar Provincial Office. Ang sospetsado ging kilalang alias Clint, 34 anyos, lalaki, may asawa, isang tricycle driver ng residente sa Barangay Tabi, Sulat, Eastern Samar. Nakumpiskara na sabing operasyon ng masunod ng mga ebidensya. Usa ka pedaso ng gutiay nga heat-sealed transparent plastic sachet nga may silid ng tatahapan shabu, subject of sale. Upat ka pedaso ng heat-sealed transparent plastic sachet nga may silid nga white crystalline substance nga gintatahapan shabu, possession. Usa ka pedaso in brown nga papel. Usa ka pedaso in 1,000 peso bill nga may serial number BP 3685703, boodle or buy bust money. Nga usa ka pedaso in item nga belt bag. Ana arreston gin sumatanan iya mga katungod ha pinulungan niya inintinihan nga dayon gindara ha Sulat Municipal Police Station para hin dokumentasyon nga kaangay nga disposisyon. An estimated weight han mga nakumpiskar nga gintutuan siya buwing gindeterminar hiton RFU8. Sugad man ang pagpasakan kaso na pagkainagin preparar kontra ha sospetsado. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Mobile Motor Vehicle Registration gihimo sa lungsod sa Inupakan, Leyte. Para sa detalye ariya ang akong report. Radyo Pilipinas report. Gipahigayon ni ato nga Sabado, Hulyo 26, 2025 sa Municipal Gymnasium sa Barangay Poblasyon, Inupakan, Probinsya sa Leyte ang Mobile Motor Vehicle Registration nga gipasugdahan sa Land Transportation Office kon LTO Baybay District Office. Nagasugod ang serbisyo alas 7:30 sa buntag og nahuman alas 5 sa hapon di nagtumong sa paghatod sa mas sayon og duol nga serbisyo alang sa tawhan sa Inupakan og makasikbit nga mga lugar. Niabot sad kapin 200 ka mga motorsiklo ang narehistro ato sa asoy nga kalihukan usa ka ebidensya sa positibong pagdawat sa katawhan nga gihatod sa nga serbisyo sa LTO. Nagpasalamat si Mayor Azuzena Mirambel si LTO Baybay District Office sa ilang paningkamot nga ihatod ang ilang serbisyo ngadto sa mga katawhan sa Inupakan nga nagpamatuod sa epektibo nga pakig-alayon tali sa lokal o nasudnon nga ahensya sa gobyerno. Ang naasoy aktibidad usa sa mga paningkamot nga mapaduol ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan sa pagpasiugda sa kaluwasan o legalidad sa mga sakyanan sa mga kalungsuran. Balita gikan sa lungsod sa Inupakan, Probinsya sa Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:56 na sa buntag. So mura kapikit na sa oras. Una na lang kami manamilit din sa atong programa nga Good Morning Eastern Visayas. Sangan sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod sa mong station manager Sir Dindo Alaras sa atong kauban sa pikas lawak sa Master Control Kuya Duwa Palugod o nga ato mga reporter nga naghatod og balita karong adlaw nga Lunes. Kini ang inyo nakauban, Jevic Epis. Once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Community-based drug rehabilitation program orientation manilampuson nga gindumara sa syudad San Catbalogan. Detalye adi sa akon report. Radyo Pilipinas report. Manilampuson nga gindumara ang community-based drug rehabilitation program orientation dida sa ikaduha nga andana sa Bahay Pag-asa Building, Step North Center, Barangay Payaw, Catbalogan City, Samar. Ginpunteriya sa sining aktibidad ang kusog nga suporta ngan pagbinuligay basi matabangan ang persons who use drugs nga makahatag sa bag-o nga dalan pakadto sa pagbawi nga reintegrasyon sa komunidad. Nagpahayag sa dako nga pagpasalamat ang Catbalogan City Drug Rehabilitation and Reformation Center sa era masinugtanon nga mga kapartner nga mawan Catbalogan Police, Catbalogan City Health Department, Catbalogan City District Jail, Samar Probation Office, VPA Samar, New Life Catbalogan ngan mga badak sa barangay Kanlapuas, ginsurungan ngan Poblasyon 3 tungod sa waray butlaw nga pagbulig para maging drug-free ngan inklusibo ang aton komunidad. Para sa Bagong Pilipinas,
Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 3 minutos na lang, nagpapabili antes mag alas 9. Bueno, kada nagtatapos sa namon partisipasyon dede sa aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Salamat sa ako nakaupod nga news contributor, si Charmaine Perito. Ngan salamat liwat sa ato nakaupod sa Master Control, sa Joven Cardenas, ngan si Kuya Ezrael Ezra Taro. Sa ngaran sa nato na acting station manager, Hinaro Navilon. Ako niyo nakaupod, yan na nga Lunes sa aton, Lunes nga edisyon sa aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Bueno, kabarangay, may napakita 2 minutos pag sa magalas sa 9 haaga aton na ultimo nga notisya. MCL kon Congressman na Libanan iginrerespeto ang desisyon han Korte Suprema nga nagpapaudeng han impeachment trial kontra han na Vice Presidente. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Hulos nga rin na respeto ni 4Ps Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan ang desisyon ng Korte Suprema nga nagpapaudugan pamati ng impeachment kontra kan Vice President Sara Duterte. Sumalakang Congressman Libanan ang unanimous decision ng pinakahitaas nga korte nga iudong ang impeachment trial kontra ang Vice Presidente basta ra konstitusyon nga sa katuig nga nagdidirihinda mga reklamo inagahatag hindoon hapang inhanglan nga pakasgan nga klarohon ang pamaagi ha impeachment procedure. Sigun pa magbabalaod kung mo sa miyembro na House Prosecution Panel, hulos niya nga iginrerespeto ang desisyon ng korte. Sugad man, importante nga tagan hindoon nga ang desisyon ay nakasalalay ha mga procedural ground nga wara sabiha ang meritohan mga aligasyon. Ang kabarabtunan na serbisyo publiko in wara igbasura kundi iginudengla pulong niya. Ini nga development in kinahanglan nga magdusuhan kamara nga bisitahon utro nga pakasgan ang internal rules ng timeline nga nag-govern han impeachment procedure. Ang mas klaro nga procedural safeguard pulong niya in makakabulig para masiguro nga ang constitutional nga mekanismo para ang kabarabtunan indiri la iginrerespeto kundi epektibo gihap ngan marigon hatubangan han ayat politika. Ang Korte Suprema ay nagpapahinomdom nga bisan ng mga sensitibo nga bagay ha politika in dapat mangibabaw ang due process. Sugan sa rihan korte nga there is a right way to do the right thing at the right time. Kasumpay hiniiging patapod din magbabalaod nga ini nga pahinomdom niya titigamnan ngan paparigunon ang niya commitment nga iduso ang konstitusyon ang balaod ngan ang integridad ng mga institusyon pampolitika. Igin pasabot liwat ni Congressman Libanan nga ira pag-aadman ang bugos nga desisyon ngan kikilaloon ang kaangayan nga masunod nga mga pitad subayhan ira mandato para halihislatura ngan responsibilidad habugos nga mga Pilipino. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat Daisy Bilizar og kinakapos na kita oras impunto alas 9 na. Og pinaagi hini dinhilanay naton na temporaryo nga tiklopon na naton tilon para naton na Monday edition July 28 hataramdan Good Morning Eastern Visayas. Thank you Jivik, RP Kalbayog, RP Sogod, RP Kalbayog Suzette Pretencio da mga salamat PIA Biliran, Rodrigo Victoria. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey Dida Transmitter, kabakyang naton di Master Control Engineer Alcuin, ang naton mga news contributor Daisy Ate Sok Ngandayan, inianiubos nga suruguon Ate Pen Pumida, nagingimbitar kami nga tanan para iton na buwas nga adlaw nga edisyon, di nila haaton na taramdan, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Residential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Kita para sa bawat manggagawang Pilipino.